Whoosh! Nakita niyo ba yon? Apoy mula sa langit. Pero teka, masyado akong mabilis. Kumusta kayo? Ako si Ana, at naku, may kuwento ako para sa inyo. Nagsimula ang lahat noon pa sa isang lugar na tinatawag na Israel. Ang mga tao doon ay, sabihin na lang nating medyo nalilito sila kung sino ang paniniwalaan. Sa isang panig, mayroon silang Diyos na si Baal. Sa kabilang panig naman ay ang iisang tunay na Diyos. Siya ay kasama ng mga Israelita sa loob ng maraming henerasyon, ngunit marami ang nakalimot sa kanya. Pumasok si Elias. Hindi siya ang tipikal na bayani mo. Walang kapa, walang superpowers. Isang tao lang na may matibay na pananampalataya sa Diyos. Ngayon, may isang hari na nagngangalang Ahab. Siya at ang kanyang asawang si Jezebel ay malaking tagahanga ni Baal. Sinubukan pa nga nilang alisin ang lahat ng propeta na sumusunod sa Diyos. Isang araw, sumuko na si Elias. Naglakad siya patungo kay Haring Ahab at sinabi, "Ayusin na natin ito minsan at para sa lahat. Ang iyong Diyos na si Baal laban sa isang tunay na Diyos. Ang pinakamahusay na Diyos ang manalo." Kaya, nagtipon silang lahat sa bundok Carmel. Para itong pinakamalaking laban, 450 propeta ni Baal laban sa isang Elias. Ang mga tagasunod ni Baal ang nauna. Inihanda nila ang kanilang toro at nagsimulang tumawag kay Baal. "O Baal, sagutin mo kami," sigaw nila. Lumipas ang mga oras, sumayaw sila, sumigaw ng mas malakas, sinugatan pa nga nila ang kanilang sarili. Pero hulaan nyo, walang nangyari, wala, ni isa. Hindi napigilan ni Elias ang kaunting panunukso. "Sumigaw pa kayo ng mas malakas," sabi niya. "Siguro ang Diyos nyo ay malalim ang iniisip, o abala, o naglalakbay. Baka natutulog siya at kailangan gisingin." Ngunit wala pa ring nangyari. Walang boses, walang apoy, walang sagot mula kay Baal. Pagkatapos, si Elias naman. Muli niyang itinayo ang altar ng Panginoon, gamit ang 12 bato, isa para sa bawat tribo ng Israel. Tapos, ito pa sobrang tiwala niya, binuhusan pa niya ng tubig ang kanyang handog. Hindi lang minsan, hindi lang 2 beses, kundi 3 beses. Ang galing, di ba? Ang tubig ay umagos sa paligid ng altar at pinuno pa ang kanal. Basang-basa ito. Pagkatapos ay lumapit si Elias at nanalangin. Simple ngunit makapangyarihan ang kanyang panalangin. "Panginoon ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ipaalam nawa ngayon na ikaw ang Diyos sa Israel, at ako ang iyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito sa iyong utos. Sagutin mo ako, Panginoon, sagutin mo ako, upang malaman ng mga taong ito na ikaw, Panginoon, ang Diyos, at ibinabalik mo ang kanilang mga puso sa iyo." At pagkatapos, whoosh! Bumaba ang apoy mula sa langit, sinunog ang lahat, ang handog, ang kahoy, maging ang mga bato at ang lupa. Namangha ang mga tao, lumuhod sila sa lupa, sumisigaw, "Ang Panginoon, siya ang Diyos! Ang Panginoon, siya ang Diyos!" At ganun lang, bumalik ang mga tao ng Israel sa Diyos. Hindi man laging sumasagot ang Diyos gamit ang apoy mula sa langit, pero lagi siyang naroon, handang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Manalangin tayo. Diyos, tulungan mo kaming maging matapang tulad ni Elias, na manindigan sa tama kahit mahirap. Ipakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan sa aming buhay at tulungan mo kaming laging magtiwala sa iyo. Amen. Ito si Ana, nagpapaalam na. Tandaan sa pananampalataya, kaya mong harapin ang anumang hamon. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment at mag-share para sa marami pang kuwento sa Biblia.